Yo, check mga kanoknok paputok for today's video mga tol. Dadako tayo sa interview segment with regards sa SB19 concert. And syempre, meron tayong bisita ngayon. Walang iba, kundi ang aking pinsan na napanood nyo nung nag-prank ako. Ito nga pala si... Hello. Ayan, si Eunice. Ayan. So, the reason why kung bakit nagpanag po yung oras namin ngayon, nandito ako ngayon sa shop ng kaibigan namin. So, humingi lang ako ng konting minuto sa kanya para pag-usapan ng SB19 concert. So, okay. Masyado tayong formal. Relaxan. Kamusta ka? Kamusta ka? Concert happy. Ayan. So, si Eunice kasi, siya yung sinasabi ko sa inyo kagabi, nung nag-live tayo na inaasar-asar ko pa dati sila. Kasi nga, di ba, neto lang natin. Neto lang naman talaga nakilala natin yung SB19. Alam mo naman nila yan. Although, 2000, ano ba yan? 2022, 2021? 19. Kasi yung parang inaasar-asar ko kayo. Ganun. Oo. Kasi, napareview ko sa kanya kasi may mga rap siya nun. Mga music video. Kaya paano ko sa kanya. Kasi magaling nga. Maganda. Kasi nung nagre-reaction video ko, natutuwa din sila sa yung pagdadissect natin ng mga lyrics. Then, nagsasuggest sila ng asawa niya ng what if itry ko daw yung SB19 songs, ganun. Pero, hindi siya pumapasok sa kokote ko na, syempre, hindi ako pamilyar sa SB19 eh. Diba? So, sabi ko nga, mga baduy dati eh. Pero dito tayo ngayon, no? Don't get me wrong ha, kasi alam naman ng mga followers natin yan. Na nakilala ko lang talaga sila, issue ni Abra tsaka ni Josh. Tapos, yun. Pero familiar ka kay Casual Chuck? Oo. Napapanood ko yung mga, ano niya, videos niya. Documentaries, no? Ayan. Napakalaking tulong talaga nung video ni Casual Chuck kasi doon ko din nakilala yung SB19 eh. Kasi sinabi ng mga 18, panoorin ko daw yun. Okay, so dako na tayo ngayon sa concert. Kasi day 1 siya. Ayan, ako day 2. Oh, kamusta? Kamusta ang concert? Pwede nga lang day 2 eh, no? Ay, hindi pwede. Amin ang day 2. Amin ang day 2. Masaya kung both days. Masaya kasi parang iba yung experience pa rin ng day 2. Oh, iba. Sobra. Oo nga pag inggitan tayo, mukhang mas may inggit pa sa day 2. Bakit? Iba eh. Iba yung experience. Iba yung, kumbaga hearsay din. Parang solid din yung day 2. Although yung day 1 kasi, no? Parang may mga, ang nare-recall ko yung kay Josh, yung about sa father niya. Oo, yun. Sige, kwento ka. Ikaw magkwento. Ano yung na-experience mo sa day 1? Yan. Day 1, masaya naman. Siyempre, Gen, lang naman ako. Masaya. Sobrang taas nga lang, nakakapagod. Kasi, kayo, no? Pinakataas eh. Pinakatuktok ko. Pinakatuktok. Tapos, anong oras ka pa pumunta? 10. Dumating kami ng mga 12. Nagpapasok 4. Alas 2. So, nasa pila lang naman. So, pwede doon na lang nag-intay. Okay naman, organized naman yung mga pila. Okay naman. Ako nga nung day 2 nagulat ako. Pumasok lang ako kumain, paglabas ko, punong-puno na labas eh. Oo. So, ganun kabilis. Teka, kamusta? Sino yung nakasama mo sa day 2? Natuloy ba kayo ng asawa mo? Sa day 2, binigay ko na lang siya sa girlfriend ng kapatid ko. Kasi not available yung si husband. And siya, hindi naman siya sobrang fan. Gusto niya lang. Gusto niyang makapasok. So, casual siya. Gusto niya lang. Parang gusto niya yung music. Parang kalala niya lang doon masyado si Ken. So, nung parang makakin ka ba? Kung makakiti ka ng Ken, Hindi naman. Hindi naman. Lahat naman sila. Gusto ko. Hindi. Nung una, gano'n. Pagkatapos ng concert, sabi niya, saya pala, ang galing nila. Gusto ko na sila. Mas nagustuhan niya, mas na-appreciate niya yung SB19. Lalo na siguro kung hindi mo sila kilala, tapos nanood ka ng concert. Talagang, kung may virus na tinatawag, nabahagian ka na eh. Kung parang ganun. Marami daw casual doon na naging 18 eh. Si Jawa Motovlog. Yung magkapatid, si Carlos Salonga, nanood din daw sila eh. Tapos yun,
May mga ilan daw na kinanta sa amin na hindi kinanta sa inyo. Saan? Hindi ko tanda. Hindi ko napanood. May mga ilan track daw. Ewan ko kung kinanta sa inyo yung Liham. Kinanta? Ilaw. Yeah. Basta di ba? Mas Yun yung matindi ito. per chapter kasi siya. Yung story, parang yung story nung storyline ng songs. Oo, 'di ba every yung change costume nila, yun yung may VOP ba yun? Or yung may pinapalabas. Yun. Ano? May pinapalabas sila. Oo. 'Di ba? Parang yun nagbi-build ng dun sa next chapter yung kung anong gagawin nila. But from hype, tapos ano ba yun? Hanggang pumunta na sa sad song eh. Oo. Tapos biglang salamat. SLMP. Si Yunista, kapanood na kasi ito ng Concert before. Araneta. Sa Araneta. Araneta. Ayun, anong masasabi mo? Siyempre, yung comparison lang ng Araneta sa Philippine Arena. Ibo. Siyempre, mas malaki na yung Philippine Arena. Oh. Tapos, ewan ko, kasi siguro nasa taas ako. Kaya parang yung dagundong talaga sobra. Mas naroon. Actually, kung ako yung hype, tatanungin, siguro, parang iba din yung feeling ng nasa tuktok eh. Oo, iba kasi din. observe mo lahat sila. Iba yung, siguro, kasi nung before, sa VIP. Kami Nasa VIP kayo nun. Nakaupo lang. Hindi, parang, hype naman siya, maganda talaga siya. Pero mas hype siya ngayon. Oo, sobra. Biruin mo, day 1 and day 2, puno. Oo. So, dun pa lang mga paputok. Kumbaga parang siya bibihirang mangyari. And I think sila pala yung nakakagawa niyan. Oo. Historical, no? Tama, no? Sa Filipino. Kasi ang na-break nila is Aldab. Hindi na ba? One day lang yung Aldab. Hindi. Sabado na lang yung yun. 55,000 seats yun, di ba? Oo. So, yun. Saan ka naman? Tatanungin lang kita kasi may mga dahil alam mo naman yung pinagdaanan ng buhay nila, di ba? Ganun, kung gaano sila lumaban, struggles, mga pangungutya, lalo na yung interview dati, no? Yung parang sinasabotahe sila. Yun, sobrang naawa ko nung time na yun. Pero na-handle nila ng ayos yun. Yun yung professionalism. Pero after doon nun, umiyak sila. After nung nung compress ba yun? Parang ganun. Ngayon, anong songs yung nakapagpahabag sa'yo nung nandun ka? Yung quit. Uy, grabe. Parang mga kento. Hindi naman. Sino palang bias mo? Kailangan may bias daw eh. Sino bias mo? Ang hirap. Pero pinaka, Stel. Uy, sakto. Meron akong photocard Ay, photocard ko. Ako si Pablo. Yun. Muli tayo. Oo. Guys, unexpected. Meron pala siya na photocard. So, magpapalit na kami dahil Estel pala siya. Hindi pala talaga mga nonoy. Di ba ganyan? Oo. Yung sabihin, di pala talaga mga nanay. So, ano pa bang isang thing dyan? Napanood mo ba yung pinamigay ko yung card? Pagtingin gano'n, Ken Sisiu, hinablot agad sa akin doon sa sa carpool. Hindi pa. Hinablot agad nung si ma'am. Hello, shoutout kay ma'am kung nanonood ka ngayon. Sabi ko, sana Pablo to kasi Pablo bias ko. Nagkaroon lang ako ng bias after ng concert. Doon ako yung deciding factor, yung concert. Pag ganun ko, Ken, katabi ko si ate. Kinuha. Okay na lang to. Kuya, palit tayo. Ay, naku. Si Stel, yung nakuha niya. Tapos siya si Stel, kaya nagpalit. Palit. May dahilan din kasi Stel ka pala. Nasa si Pablo. So, ano ba? Okay lang naman. Hindi talaga si Pablo yung nakuha ko. Nakapagpalit, si Justin yung nakuha ko. Yung kasama ko, si Pablo. So, kasi kapalitan lang tayo. Kasi, there's a reason for everything. There's a reason for everything. Diba? Tindi ng galing talaga. May mga bagay na hindi ka naman pinaplano, pero pag nag-ayon-ayon, di ba? Doon mo, Pablo, pumunta sa akin, still pumunta dito. Galing. Ano pa bang mga natin? Kamusta ba? Yung mga funny moments, may mga napanood ka bang skits or about sa concert?
Ay, by the way, may tinanong pala ako dun sa ano, sa van, carpool. Ah. Ay, ito kwentuhan na pag-usapan na rin naman natin to. May tinanong ako sa kanila, sabi ko, don't get me wrong. Kasi tinanong ko na rin sa iyo dati. Sabi ko, bakit nagkikiligan kayo kapag nag-aakbayan sila, nanananan. Yun to, tinawag daw nila na ano, parang for fun, parang Fan base lang, ganun. pampasaya daw sa fan, request ng mga tao, parang ganun. Or may sinabi silang shipping. Siniship nila. Ayan, Pero ano lang yun, katawaan lang. Katawaan lang yan. Eh, syempre ako naman, sa iyo nga, niya ako itanong yan, pero nang naglakas loob ako, may ganun pala talaga. Syempre baka ma-offend sila sa akin. May nga siniship si Pablo, Stel. Ngayon sabi nga sa akin, ikaw kung mag-ship ka, sino mag-ship mo? Tinanong ako nung nandoon. Sabi ko, kailangan ba yun? Hindi, sample lang. Nung nandun sa concert, si Joshua Castel, kinis Stel si Joshua, di ba? Day one? Ha? Day one? Oo. Di sigawan yun? Oo naman. Sabi ko, kung magkakaroon ako ng shipping, siguro, si Pablo at si Stel, sabi ko, sigawan sila doon sa sasakyan. So, yun nga, at least na klaro na shipping is part of entertainment. Ngayon, possible ba na makapanood ka rin ng Homecoming? Oo naman. Yan, hindi pa palagpasin. VIP na tayo. Alam mo, actually, ganda ng istorya talaga dito kasi naubusan ng ticket to eh. Ang ganda rin ng istorya niya no? Naubusan siya ng ticket. Sa day 1, tapos, di ba, nagkaroon ng day 2, kaya lang parang out of the budget na. Wala nang budget para makabili, kaya, sabi ko, bala na. Gusto ko talaga kasi baka mamaya may pa-surprise sa asawa kasi last time surprise yun. Yung VIP namin, yung pagtatag world tour, yung start nila dito na. Tapos, yun nga, yung homecoming hindi ako nakasama na kasi busy sa work. Siyempre, hindi naman lagi approved sa Pero, lagi ba silang may homecoming? Oo naman. Hindi ibig sabihin after ng world tour, siyempre dito pa rin ang ending. Usually naman ng concert ka nun eh. Kaya paghahandaan talaga. Sana. Gusto ko yung mosh pit o kaya ako din. Gusto ko rin. Kaya sabay tayong bumili ng ticket. At sana wala akong rayuma nung time na yun. Kasi ang hirap mosh pit tapos may rayuma. Huwag kang kumain ng Oo nga eh. Ngayon alam mga ko bawal. Basta may mga event. Basta may mga event, ano lang ang gagawin namin. Tingin pa rin. Ngayon alam ko na basta may mga event, yun lang yung kakainin. So, ayun, baka may isa-shoutout mo naman yung mga Estel, mga strawberry. Yeah. Yan. Shoutout mo naman mga strawberry mo. Hindi, ganun na rin, naka-record na rin naman tayo eh. Hello. Yun na lang. Mahihayin ba yung mga nanay? Ginagaya ko yung boss niya eh. Ayan, hindi mga nanay. Hindi mo narinig yun? Sa dito kasi yun. Ay, oo. Di ba yun sa dito nila, ang tinawag nila girlfriend, ganyan. Tapos, ano pa ba? Sino pala, di si Estel na nga yung yung bias mo. Sino yung bias wrecker mo? Sa kanila ko lang din nalaman yun eh. Si Ken. Di ba? Ramdam ko eh, may Ken siya eh. Pero halos lahat naman sila. Ay, syempre naman, pero ganun din ang sinasabi sa akin nila. Halos lahat sila. Pero pinapapili nila ako ng isa eh. So, yun, pumili ako. Yun, si Pablo nga napisa. Pero yun, hindi rin naman masisisi kapag si Ken kasi iba rin talaga si Ken. Ano siya, yung tahimik siya, pero pag bumalat din, happy-happy din eh. Introvert ba siya? Parang gano'n eh, no? Parang may pagka... Medyo tahimik lang siya, pero pag natutuwa na siya doon sa sitwasyon, happy na siya. Oo, mahirap na rin pigilan. Natawa na rin kusa, no? Oo. Si Justin kasi siya, ma-joke. Na corny. Sino kayo nagpangalan ng mais doon? Siya na rin. Yung mais na sama na... Ayun, bagong tanong yun, no? Bakit sino yung nag-ano ng mais? Although corny yung mga jokes, pero sino yung nag-ano ng mais? Diba? Saka masaya ako pag may light stick ka. Gumaganon ka eh. Pag wala kang light stick, ang ganun, lukot eh. Yung parang wand? Oo. Mahal naman nun eh. Yun lang.
Yun talaga. Anong one dati Yung wristband na lang, gaganon na lang eh. Wristband. Kasi wala akong pag ganun eh. Kasi sabi ko, na-experience ko yung kinukwento ng mga friend ko na kapag, alam mo, may Iwan ka. concert, tapos may light stick sila, tapos ikaw wala, nakaganon ka lang, basta gumagano'n ka, kakanta. Tapos, yung wand kasi, ngayon, ang angas yung kulay black. Yun Ang angas niya. Nahawakan ko siya. Pina-experience sa akin nung nasa likod ko. Yun yung nakakatawa sa 18 eh, kasi hindi naman akin yun, pero pinag-experience na mahawakan mo man lang. Oo. Parang limited lang din siya eh, hindi naman siya... Tsaka may nagbigay sa akin ng doon, mga freebies. May mga nagbibigay ng mga May freebies. Fan zone. Fan zone Doon ko na nakapasok. area. Solid kaya talaga doon? Oo. Nung kasi sa amin, sobrang dami. Kaya parang, late na kami rin dumating sa mga 12. Pipila ka lang talaga, no? Oo. Hindi na kami nakapila kasi mahaba, same time mainit. Although may titiisin mo yung iba, kaya lang ako, ang init talaga. Yun lang. Pero worth it naman pag nakuha mo na. Oo. Pero soon, gusto kong makapasok din sa yung pinakaloob, yung mga pinapasokan nila Gary B. Parang may doon eh. Para siyang room para sa... Hindi siya room pala. Parang backstage. Ay, backstage nila. Nagkakasalubong nga kayo ng mga 18, ng SB19. Gano'n. Production, gusto mo. Production yun. Ano kaya sa production. makapag-play ka ng cameraman. Ang goal mo mag-cameraman, pero may goal ka talaga. Iba yung goal mo. For free. Pwede po akong mag-camera for free. Pero yung goal lang makapagpa-picture. So, yun lang. Tamang kwentuhan and pasensya na at kumuha tayo ng oras kay Eunice. Alam ko may lakad din sila ng asawa niya. Pero hindi ko papalampasin to. Ngayon, any message lang. May message to. Uy, huwag na huwag pa message pa. Okay na yun, interview na. Any message lang sa mga nakakapanood dito na hindi pa 18 for casual purposes, di ba? Message lang. Anong ma-i-advise mo sa mga hindi parang may doubt pa na maging 18? Try lang nilang kilalanin yung SB19 from the start until now. Kasi iba talaga yung experience nila, yung pinagdaanan nila before nila na-commit yung yung meron sila ngayon. 'Di ba? Parang yung time kasi ng go up, parang kapag sabi nga nila, kapag hindi siya boom or wala na talaga, disband na sila eh. Oo. So parang yung go up is parang yung song na para sa kanila talaga. At nag-up talaga? Oo. Ano ba? So parang yun, lubid na konti na lang yung hawak? Oo. Parang, eto na yung parang, di ba sinasabi niya, every time na pasuko ka na, sabi mo, wala na. God give it to you that time. Tama ba? Grabe. Parang binibigay niya na, okay, eto na. Eto talaga. Ganon, di ba? Kasi every time na wala na, suko ka na, eto yung perfect timing ni God. Binibigay niya sa'yo. So, tama yung timing. Lahat is go up, no? Perfect timing. Galing no? Go up. Ibig sabihin palaglag na sila, no? Parang last na to. Pag wala na, wala. tigil na tayo. Oo. Ilang years yun bago nila sabihin nyo na parang naka-4 na taon na sila, no? Tama ba? O 3? Mga ganun, no? Tagal na din. So, yun. Actually, ang daming nabuhay na pananaw ko nung nakita ko yung SB19. Especially, don't get me wrong, hindi naman talaga ako sa kanta na na-hook. Sa message. Sa buhay nila. Sa buhay nila. Kasi, yung mga kanta din naman kasi nila, reflection din sa kanila. Experience, kumbaga. Nagustuhan ko yung sinabi ni Pablo sa interview niya kay Looney na hindi sila nagsusulat ng kanta nang hindi nila nararanasan. Although may mga nagsasuggest daw na ganito yung kanta mo, pero hindi nila nararanasan yun eh. So, saka yung mga kakaibang, talagang, hindi, kakaibang mind. Ang tawag doon? malalim ba, gano'n? Oo, parang malalim siya. Kung hindi mo siya naiintindihan, hindi mo siya magigets. Parang, pag hindi mo tinignan, maigi yung lyrics. Pinakinggan mo lang siya, wala. Pero pag inintindi mo, ninamdam mo yung mga lyrics, mas magigets mo kung bakit mga ganun. Tapos gumagamit kasi siya ng mga ibang, tawag na sa rap yung, metalliya pa. Synonyms? Oo, parang, diba?
alternative word. Oo. Na, ano hindi basta-basta maaarap. Parang ganun. Bawa, sanay kayong upuan, gagamit siya ng salong puwit. Sample lang na. Parang ganun. Oo, parang masyadong malalim. Masyadong malalim. Pero ayan, last at least, thank you so much for wonderful message. Ngayon, gusto ko lang malaman ang favorite songs mo sa SB19. Alam kong mahirap pumili, pero kahit makapagbitaw ko man lang ba ng napipisil-pisil mo yun. Yung ngayon, before, ang dami kasi nang kanta maganda eh. Sige lang, isa lang. Ako, nalilito na rin ako sa kanila Ang dami kasi, pero siguro ngayon, yung gusto ko yung Shooting Star. Shooting Star? Nasa sa kantang yun ngayon. I'll be Shooting for the stars, aiming high. Yan. Baka makaparate tayo. Ayos. Kaboses natin eh. Oh, wow. Yun. Shooting Star. Oo. Uy, nila yun? Last songs ng album nila yun. Ba't yung sakto pa? Alam ko last songs. Doon ka talaga yung nasa Spotify nila na last. Doon ka ba? Pero maganda din doon ka for mga car mentality. Car mentality. Oo. Sa akin, Ano sa'yo? doon sa akin, no? Oo. Time. Oo, ganda din siya. Actually, alam ng mga papatok ko dyan na hate song ko yun. Time? Bakit? Kasi every time na pinapakinggan ko, parang dinudurog yung puso ko. So, napapaiyak ako. So, kaya parang hate song in a different way na parang parang doon ako nababasag. Doon ako nawawala sa sarili kasi yung time na yun yung Baga, time is precious. Kung hindi mo siya pahahalagahan, masasayang yung oras. Yun yung meaning ng that's why I hate. Parang gano'n. Parang, dahil mong oras, sinaaksaya mo na imbis na ilaan mo siya sa mga makakabuluhang bagay ay especially health. Yan, about sa health. Oo. So, yun. Time. Sobrang solid. Pero siya Shooting Star, no? Oo. LSS. Squid din, maganda siya. Lahat talaga yung album na lang yung maganda. Actually, yung yun. alam ko may naka-play ako dito eh. Kasi, ayan. I am listening right now. Ayan. Liham. Ay, maganda yan. Nung nakarinig ko yung concert din nila, maganda din yan. Oo naman. Liham. Isa din Usually sa mga couples yung ganyan ngayon eh. Usapang din to eh. Yung, nakakalungkot talaga eh, di ba? Pero yung alam mo yung ilaw, pag dinaisip mo siya, may pa siya, may lalim pa siya. Parang siya, parang... Hindi, siguro depende sa panagdadaanan. Minsan kasi, parang nare-relate mo siya sa buhay mo. So, depende talaga kung sino makakakinig. Depende din kung ano yung magiging reflection nila doon sa isang kanta. Sabi nga ni Pablo, hindi mo naman kailangan tawag dito, itama yung pananaw ng isang nakikinig. Kasi, una sa lahat, sila yung makikinig at sila yung uunawa sa kanta mo. You don't need to explain your own lyrics. All you have to do is to give, to spread hanggang how they dissect or how they feel the song. Sila na bahala doon. Hindi mo kailangan control. So, yun lang. Maraming salamat sa ating segment na Knock Knock Papo Talk. Talk show. Yan. At syempre, salamat din kay Ma'am Eunice. Ayan. Gano'n ko naman. Hi. Bye. And syempre, maraming salamat. Dito ako nagtatapos ang aming vlogs. And keep safe. Knock Knock Papo Talk na lagi nagsabing. Take care. Shoutout 18 and Our Room. Ayan. Pamilyar ka sa mga Our Room, no? Sana naging Our Room na lang din ako dati para solid na solid. Thank you so much. Bye-bye.